Isa sa reason kung bakit tumataas ang ating cost per result is because hindi tama yung ating target location. Now, meron tayong tinatawag na geo-targeting or location-based targeting. So, kung hindi mo pa ginagawa itong strategy na to, possible na nakaka-experience ka ngayon ng mataas ang cost per result at hindi quality yung pumapasok na mga audience. For example, local business ka, tina-target mo is around Manila lang. Then, na-experience mo, may pumasok na inquiry na taga Visayas, Mindanao, because merong update na ginawa si Meta last 2023. Now, para may idea ka sa update na yon, dati, sa under the ad set, di ba may location doon? Dati pwede tayong mamili ng people living in or recently in this location, people living in this location, people recently in this location, people traveling in this location, etc. etc. Now, si Meta, ang ginawa niya, by default, Phoenix niya. Okay? Rich people living in or recently in this location. So, hindi mo na pwedeng piliin yung dati na stricto ka lang sa lugar na yon, yung people living in this location. Ngayon, ang ginawa niya, kinombine niya, pwedeng nakatira sa lugar na yon or recently or travelers. Okay? Kaya napapansin nyo, may mga inquiries tayo na galing sa labas ng ating target location. So, to solve that, meron tayong tinatawag na geo-targeting strategy. So, possible yung iba alam na and most of the advertisers ay hindi pa ito alam. Okay, so ituturo ko ito. So, punta tayo sa ating ad set. Now, dito sa ating ad set, so punta lang kayo sa locations. Okay? So, by default, naka-Philippines. By the way, itong geo-targeting is applicable lang sa mga local business. Pero kung target mo naman is nationwide, buong Philippines, so hindi mo problema itong targeting locations. Now, kung ikaw ay local business at meron ka lang tina-target na lugar talaga, kailangan mong gumamit ng strategy na to. Okay, for example, sa isang client ko, meron siyang branches. Main branch niya is Pasig, tapos meron siyang Cubao, meron siyang Antipolo. Now, nung nagra-run siya before, so may pumapasok na mga outside Manila. So, nakakuha siya ng mga Visayas, Mindanao. So, nangyayari, nasasayang yung budget. Okay? Nasasayang yung budget. Tapos, hindi naman bibili kasi nga, malayo. So, to solve that, ang ginawa namin is, Phoenix namin using geo-targeting strategy. So, for example, dito, palitan natin. Sabihin natin, sige, Pasig City. Yan. Okay. So, kung makikita nyo, di ba meron yung radius. Okay, sabihin natin, ang radius niya is mga 5 miles. Okay. Yan, ibig sabihin yung mga kalapit na lugar, abot siya ng delivery. Okay, so abot pa siya ng free delivery or mura yung mga delivery charges. Now, yung experience namin dati, nakakarating yung ads namin sa Bulacan, merong Valenzuela, yan, Malabon, tapos may nakukuha kami sa Tagaytay, Batangas, tapos may mga Visayas, Mindanao pa. Okay? So, ang ginawa namin, simple lang. Ang kiklik nyo lang dito is, di ba meron dyan include, palitan nyo siya ng exclude. Okay, exclude nyo lang. Then, mag-drop pin kayo sa paligid nung perimeter nung inyong target location. Okay, so drop pin tayo. And then, imagine nyo na lang na may bilog, no? So, bilog, tapos gitna. So, let's say ito yung gitna niya. Okay, tapos palitin nyo lang. Siyempre, dapat hindi natin masakop yung blue kasi yun yung target location natin. Okay, so ito yon. So, naka 10 miles siya. Masyado malaki. So, 5 miles. Check natin. Okay, so medyo malaki pa rin. Let's say 4 miles. Okay, so I think okay na yan. And then, sa part na to, ayan, so saan ba tayo mag-drop pin dyan? Okay, let's say dito na lang. Liitan din natin, mga 4 miles. 4 miles. Okay, so medyo lakihan pa natin. Tama ba? Ito ba yan? Click na natin. 121, 1256. So, ito yan. Okay, so 5 miles. Alright. So, goods. Tapos, sa part na to,
Drop in tayo dyan. Okay, gitna kaya to. So, lakihan pa natin konti. Ayan. Teka, anong pin to? 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 5. Okay. So, 5 miles. Okay, dagdagan natin ng mga, sabihin natin 6 miles siya. Okay, goods. Now, syempre sa tubig, hindi naman natin matatarget siguro yan, no? So, dito na lang sa part na to. Ayan, yung Parañaque tsaka Cavite. Ayan, drop pin tayo dyan. Kahit maliit lang siguro. Ayan. Sabihin natin ito ay 4 miles. Ayun, sakto siya. Now, kung mapapansin nyo, yung kulay blue, yun yung target location natin, right? And then, sa paligid niya, meron yung mga excluded na location. Meaning, binibigyan natin ng signal si Meta na, ay Meta, ito lang yung target location ko. Bawal kang lumabas sa location na yun. Okay? So, kung kaya nyong gawin sa buong Pilipinas, mas okay. Pero may limit lang kasi yung paglalagay natin ng drop pin, I think 25 or 20, something like that. Kasi ginawa ko din sa, yun nga, sa client ko na buong Pilipinas talaga, in-exclude namin yung mga location. Okay, para talagang walang makawala, talagang focus yung target location namin on that part lang. Okay, so I hope na nakatulong. And by the way, meron tayong training about Meta Ads Creative Hack Optimization. So kung gusto mo mag-enroll, so open naman ang registration every Saturday and Sunday. Alright?